Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is redemption. So, redemption refers to Christ's saving works as an act of buying back sinners from bondage to sin, death, and the devil through the payment of a ransom, his own life. The imagery is drawn from the slave markets of an ancient world where captives were purchased and set free. While the ransom concept is biblical caution against over-specifying to whom the ransom was paid, the focus is not on the recipient but on the Redeemer, Jesus Christ, who satisfied God's justice and liberated us by His blood. So ayon po sa Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So dumako naman po tayo sa ating katuruan. Sinasabi po ito na redemption summarize the entire Bible. So kung isa-isahin mo ang buong Biblia, from Genesis hanggang Revelations, ang pinaka-theme niya ay redemptions o pagliligtas ng Diyos sa tao. Sa simula, bumagsak ang tao sa kasalanan, pero mula noon hanggang sa dulo, ipinapakita ng Diyos kung paano niyang binabalik ang tao sa tamang relasyon sa Kanya. Next is, redemption shows the beauty of the cross. So, ang krus ay hindi lang simbolo ng paghihirap, kundi pinakatanda ng pagmamahal at biyaya ng Diyos. Sa krus, ipinakita ang justice ng Diyos laban sa kasalanan at ang mercy niya sa makasalanan. Kaya maganda ang krus dahil doon nagtagpo ang kaparusahan at pagmamahal. Next is, redemption shapes us into Christ-like character. So, dahil tinubos na tayo, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili, unti-unti tayong hinuhubog ng Diyos para maging katulad ni Kristo. Mapagmahal, mapagpatawad, at pasunurin sa kalooban ng Ama. Next is, experience God's redemption. So, huwag lang malaman sa isip, kundi maranasan sa puso. Tanggapin ang kapatawaran at bagong buhay na ibinigay ni Jesus. And next is, extend the same redeeming grace to others. So, kung paano ka pinatawad at tinubos ng Diyos, gayon din ang gawin mo sa iba. Huwag kang magtanim ng sama ng loob, magpatawad ka, magpakita ka ng grace. And lastly, erase your record book of sins. Sa Diyos, burado na ang kasalanan mo dahil kay Kristo. Kaya huwag ka nang magdala ulit ng guilt o shames. Live as a forgiven and redeemed person. Ayun lang po, maraming salamat.